Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid kay Kristo Jesus. Isang mapagpalang araw na naman po ang binigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita. Samahan niyo po ako muli sa araw na ito upang atin pong matuklasan at maunawaan ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Mga kapatid, naisip niyo na po ba ang bagay na ito? Na ang lahat ng bagay sa buhay ng tao ay may batayan. Isipin po natin maigi. Ano-ano yung mga batayan ng inyong buhay sa lahat ng aspeto at sa lahat ng ating ginagawa? Halimbawa na lang po sa paghahanap buhay natin. Ang paghahanap buhay po kahit maganda man yung trabaho mo o mahirap man yan, magaan man yan, maliit man yan na trabaho, may mga batayan po yan. Katulad na lamang po ng pangingisda. Ang mga mangingisda po ay binabatay po nila ang kanilang panghuhuli ng isda sa mga panahon at sa mga klima. Katulad po ng mga magbubukid din naman, sila po ay nakabase din at nakabatay din sa mga panahon kung kailan po sila magtatanim. At sa iba't iba pang mga hanap buhay. Kaya hindi po sa pagpapamilya. Kaya po tayo naghahanap buhay kasi po ang batayan natin ay hindi po natin papabayaan ang ating mga anak na magutom, ang ating mga asawa na walang matirahan. Kaya po tayo nagsusumikap sa buhay lalo na po tayo ay mayroon ng mga pamilya. Ayan. Ano pa? Katulad po ng simpleng pag-awit. Alam niyo po kahit ang pag-awit may batayan po yan eh. Yung mga nota, yung mga tunog, yung mga uri ng instrumentong ginagamit. Diyan po binabatay ang pagkanta. At ganyan din po yung mga liriko ng kakantahin. Ganyan din po mga kapatid sa pagkain. Di ba po, ang pagkain natin, hindi naman tayo basta-basta kumakain na lang ng kung ano-ano. Meron po tayong mga batayan. Yung iba sa atin, vegetarian. Yung iba, hindi kumakain ng isda, hindi kumakain ng mga specific foods. Di ba po? Kaya sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, ay may mga batayan po. Sa paglalaro. Di ba? Hindi naman pwedeng basta ka nalang sumama sa isang competition, dapat alam mo yung mga rules and regulation ng laro na yun. At kung talagang qualified ka sa paglalaro ng laro na yun. Kaya makita natin dito lahat ng aspeto, lahat ng ginagawa ng tao sa kanyang buhay, meron po tayong mga batayan. Kaya kung itong mga aspeto po na ito ay may mga batayan, ay kinakailangan ang mas lalong higit nating pansinin, mas higit po nating bigyan ng importansya ay yung pananampalataya natin at ang batayan ng ating pananampalataya. Kaya sa mga oras nito mga kapatid, pag-uusapan po natin. Ang mensahe po natin ay may pamagat na batayan ng pananampalataya. Kanina po, binasa ng ating kapatid ang unang Korinto, Kapitulo 2. At doon po, nabasa niya kanina yung sa talatang 5. Uulitin ko lamang po para mas bigyan din natin itong ating pag-uusapan. Ang sabi po rito sa versikulo 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, tinawag po tayo ng Diyos para magkaroon po tayo ng pananampalatayang nakasalig sa Kanya. Ibig sabihin po, siya po ang batayan, siya po ang basihan,
at hindi kung ano-anong mga bagay, hindi kung ano-anong mga tao o anumang mga karunungan sa mundo. Kaya nga po, katulad din ng sinabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 40, ganito po ang sinasabi. Dapat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Tingnan niyo po. Kaya, sa buhay ng tao, dapat laging may batayan. Yung paghahanap buhay natin, pagpapamilya, kahit yung simpleng pagsuot natin ng damit, meron tayong batayan. May batayan tayo kung ano ba yung klima sa panahong iyon. Kung ikaw ay pupunta ng Amerika tapos nakasando ka lang sa panahon ng taglamig, magkakasakit tayo niyan. Kaya kahit sa mga simpleng paraan may batayan po. At sabi po rito ni Apostol Pablo, gawin ninyong lahat na may karapatan at may kaayusan. Ano ba ibig sabihin ng karapatan? Halimbawa, sa mag-asawa, hindi mo pakikisamahan yung hindi mo asawa. Kasi wala kang karapatan doon. Ang pakikisamahan mo, kung saan ka pinakasal. Doon ka sa talagang legit mong asawa. Hindi doon sa may asawa ng ibang tao. Ganun po yung sinasabi dito na gawin yung may karapatan, may kaayusan ang lahat ng bagay. Sa pananampalataya, mga kapatid, kinakailangan at importante, mahalaga na gawin po natin ito na may karapatan at may kaayusan. Kaya po, katulad po ni Noah, nung panahon niya po, nung siya po ay inutusan ng Panginoon na magtayo ng arko para po siya ay maligtas kasama ng kanyang pamilya sa darating na dilubyo na baha, ay talagang sinunod niya ayon sa pananampalataya niya yung instruction ng Panginoon sa kanya sa pagtatayo ng arko. Hindi niya sinunod yung sarili niyang kaunawaan, kundi yung instruction ng Panginoon sa kanya. Bawat specific instructions ng Lord sa kanya ay kanyang sinunod, mga kapatid. Kaya sabi po rito sa aklat po ng Hebreo sa 11 talatang 7, ganito po ang sinasabi. Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Nakita po natin dito, mga kapatid, na kahit po yung mga sinaunang mga alagad ng Diyos ay sumunod sila ayon sa batayan ng Panginoon, hindi ayon sa batayan ng sarili nilang kaunawaan, kundi sumunod po sila sa pinag-uutos sa kanila ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, tanungin po natin to sa ating mga sarili. Bakit mahalaga na may batayan ang pananampalataya? Bakit kaya po mahalaga na ang pananampalataya natin sa Diyos ay kinakailangang mayroong batayan? Meron kasi po, mga kapatid, na mga pananampalataya sa mundo, sa panahon natin ngayon, na ang mga paniniwala at mga pananampalataya nila, yung mga beliefs po nila, ay walang mga batayan, mga walang basihan, kundi nakabatay lamang po sa mga kwento, gawa-gawa, na mga kathang isip at kalikutan ng pag-iisip ng mga tao. Kaya ito po ay pag-usapan natin bakit mahalaga na ang pananampalataya natin ay may batayan. Sabi ko po rito, number 1, dapat may batayan upang hindi tayo maligaw ninuman. Bakit po tayo kinakailangang hindi maligaw? Bakit po tayo kailangang mag-ingat sa ating mga sarili na hindi po tayo maligaw ninuman? Kasi po, sabi po rito sa Colosas
sa talatang 8 ng Kapitulo 2 ng Kolosas, ganito po ang sinasabi. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Ito po yung mga sinasabi ng mga tao sa panahon natin ngayon. Ito namang reliyon ko, mas matagal pa to sa Kristyanismo. Kaya ibig sabihin, mas totoo ito. Mga kapatid, hindi porket mas matagal yung paniniwala po nila, ay yun na po yung totoo. Kasi malinaw po sinasabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na yung mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo, ay yan po ay pag-ingatan natin, mag-ingat daw po tayo. Dahil po yung mga yan, bumibihag po yan. Sa pamamagitan ng kanilang mga magagandang mga kwento, sa kanilang mga magagandang filosofiya, mga akala natin totoo pero hindi naman pala totoo. Kasama na dyan yung mga aral patungkol sa mga mythology. Ayan, kung naalala nyo po, yung mga tungkol sa mga Diyos-Diyosa ng mga Grego at ng mga Romano noong unang panahon, kasama na dyan sila Zeus, sila Artemis, di ba po, sila Athena, at napakarami pang ibang mga Diyos-Diyosan. Noong unang panahon, tandaan po natin, nung sinulat ni Apostol Pablo ang sulat niya sa mga taga-Korinto, ang Korinto po ay sentro ng mga napakaraming Diyos-Diyosan. Kaya po talagang inaaralan niya ng gusto at pinaalalahanan niya ang mga iglesia, ang mga tao sa Korinto na mag-ingat po na wag bumase ang pananampalataya nila sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Naalala ko po mga kapatid, nung kami po ay nagbabiyahe galing ng San Diego papunta dito sa Virginia, napadaan po kami sa Nashville, Tennessee. At doon po ay sumilip po kami at nag-stop by po kami doon sa tinatawag na Parthenon na museum. Na kung saan ito pong museum na ito, meron pong napakalaking estatwa o rebulto ni Athena. Kung kilala niyo po si Athena, isa pong goddess, isang Diyos-Diyosa ng mga Grego noong unang panahon. At makikita mo doon kung gaano kalaki yung kanyang estatwa na halos malulula ka sa laki. Ang punto ko po mga kapatid dito, kung yung museum po na yon ay may ganong kalaking estatwa ni Athena, how much more nung panahon ng mga taga-Korinto, nung panahon po ng mga tao ay naniniwala sa mga katulad po nitong mga Diyos-Diyosan. Sobrang dami po na mga estatwa, na mga rebulto sa iba't ibang dako sa panahon po na yun. Kaya patuloy po tayong pinaalalahanan ng Biblia na kung paano sa panahon po na yun ay may mga ganong paniniwala. Ngayon po, hanggang sa panahon natin ngayon, meron pa rin mga ganon. Pumunta lang po tayo dyan sa mga bandang Visayas and Mindanao. Makikita po nyo dyan, yung lalaking estatwa ni Mama Mary, o sasabi nila estatwa daw ni Jesus, ni Baby Jesus, at kung sino-sino pang mga santo at kung sino-sino pang mga sinasamba nila. Kaya mag-ingat po tayo dito. Isang dahilan kung bakit mahalaga na may batayan ang pananampalataya upang tayo po ay hindi maligaw ni numan. Bakit po? Kasi sa panahon natin ngayon, ang mga nanliligaw na ngayon, hindi na yung mga hindi Kristiyano eh. Ang mga nanliligaw na po ngayon ay yung mga kapwa nating Kristiyano.
binabaluktot po nila yung salita ng Panginoon at talagang pinapalabas na yung turo nila ay turo ng Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po rito sa Tito, aklat ni Tito, Kapitulo 1, talatang 16, pakinggan nyo po. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibasay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Darating po sa panahon at naririto na po sila, yung mga taong mapagpanggap na kunyari kilala nila ang Panginoon, kilala nila ang Diyos, kilala nila si Kristo, subalit nakikita po sa kanilang mga gawa na sila po ay mga mandaraya. Ano pa? Ang sabi po rito, dapat may batayan upang masunod natin ang plano ng Diyos. Ang sabi po rito sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nang una pang siya nating lakaran. Alam niyo po ba mga kapatid na noon pa man, bago pa tayo nilalang, bago pa nagkaroon ng sanlibutan, meron na pong plano ang Diyos. Meron na po siyang mga nalatag na plano niya. At isa na nga po rito ay yung pananampalataya po natin sa Diyos. Alam niyo po ba na ang pananampalataya po natin ay siya rin po ang pinagmulan noon. Kaya wala pong dahilan at wala po tayong magiging alibay para hindi po tayo sumampalataya sa Diyos. Sapagkat sa pananampalataya po natin ay nasusunod po natin yung plano ng Diyos sa atin. At ang plano ng Diyos ay napakabuti at napakaganda sa atin. Hindi naman po tayo pinagplanuhan ng Diyos para tayo mapasama, para tayo mamatay. Hindi po ganun kasama ang Panginoon. Sa sobrang buti ng Panginoon, ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para tayo po ay muling maibalik sa Kanya. Dahil tayo po nahiwalay dahil sa kasalanan. Pero dahil po sa kanyang bugtong na anak na nagbigay po sa atin ng karapatan bilang maging mga anak ng Diyos, ay ganun po ang nangyari. Ano po? Kaya napakahalaga po na tayo po ay sumasampalataya na may batayan, at ang batayan po na yon ay walang iba kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito sa ikalawang Timoteo 1, versikulo 9, ganito po ang sinasabi, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Nakita po natin dito mga kapatid na noon pa man, sabi dito, panahong walang hanggan pa, ay meron na pong pagkatawag sa atin ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoon. Kaya napakahalaga na ang pananampalataya natin may batayan, at ang batayan po natin dapat po ay kay Kristo at wala na pong iba pa na mga karunungan ng mga tao kung ano-ano man na mga batayan na hindi ayon kay Kristo. Pangatlo mga kapatid, dapat may batayan ang ating pananampalataya upang makasigurado tayo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mahalaga po ba na maligtas ang ating mga kaluluwa? Mahalaga po mga kapatid. Tandaan po natin, ang buhay natin hindi lamang po natatapos dito sa lupa.
meron pong ikalawang buhay. At yung buhay po na iyon, kapag tayo po ay namatay na dito sa lupa, ay forever na po yun. Ang tanong, anong forever ang mapupuntahan natin pagkamatay natin dito sa lupang ito, sa mundong ito? Anong forever? Forever ba tayo sa impyerno? O forever tayo doon sa paraiso na inihanda ng Panginoon sa atin? Ayan, nasa atin po ang choice. Nasa atin ang pagpili habang nandito tayo sa lupa. Kaya kailangan pa lang habang malakas tayo, habang nandito tayo sa lupang ito, may hininga pa po tayo, ay siguraduhin na po natin na ligtas po ang ating mga kaluluwa at hindi po tayo mapupuntang impyerno. Ang sabi nga po rito sa unang Pedro 1, talatang 9, ganito po ang sinasabi: na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya. Ano daw yung layunin ng ating pananampalataya? Ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Isa pala po sa purpose o layunin ng pananampalataya natin sa Diyos ay para maligtas po yung ating mga kaluluwa. Maliwanag po ito na sinasabi ni Apostol Pedro. Kaya po mga kapatid, sa buhay na ito, kailangan po lagi wag maalis sa isip natin kung ano yung talagang purpose natin sa mundo. Sapagkat ang mga bagay na meron po tayo dito sa lupa ay lilipas po yan lahat. Yung bahay natin, yung mga ari-arian natin, diba? Lahat po yan lilipas. Kaya tingnan po natin yung mas mahalagang bagay sa ating buhay. At tingnan po natin kung tayo po ay nakasusunod sa mga pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon, lalong higit sa larangan ng pananampalataya natin sa Diyos. Pangalawang tanong mga kapatid, ano ba ang kapangyarihan ng Diyos na tinutukoy ni Apostol Pablo doon sa binasa natin kanina sa unang Korinto Kapitulo 2, talatang 5. Kasi doon ang sabi niya, huwag masalig ang inyong pananampalataya sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ano po ba itong kapangyarihan ng Diyos na tinutukoy dito ng ating apostol na si Pablo? Naisip niyo na po ba ito? Ang sabi po rito, sa Roma, Kapitulo 1, talatang 16, pakinggan niyo po ang sinasabi. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Ano daw po yung kapangyarihan ng Diyos ayon po sa Biblia? Ito daw po ay ang ebanghelyo, tinatawag na good news, yung mabuting balita na galing sa Diyos. Kaya po, napakahalaga na sa panahon natin ngayon, sa panahong Kristyanismo, tayo po ay sumasampalataya batay sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi po sa batas ni Moises, hindi sa kung ano-anong mga batas, hindi sa kung ano-anong mga pananampalataya. Kasi po, kapag tayo lumagpas o lumayo sa Ebanghelyo ni Kristo, diyan po magsisimula ang kapahamakan ng kaluluwa natin. Ang iisang batayan ng pananampalataya sa panahon po natin ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, kung papansinin po natin sa Biblia, nung si Juan Bautista po ay nadakip, nung unang panahon, alam niyo po anong unang ginawa ng Panginoong Hesus nung nadakip si Juan Bautista na kanyang pinsan? Ang sabi po rito sa Marcos Kapitulo 1, talataang 14 hanggang 15, pakinggan niyo po. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi
naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Nakita po natin dito mga kapatid, ang sinabi at ginawa ng ating Panginoon. Kaya po napakalaga sa panahong Kristyanismo, ang ating pong babatayan sa pananampalataya natin ay ang Ebanghelyo na dinala at itinuro ng ating Panginoong Hesus sa atin. Kasi po kung hindi, dyan po tayo magkakaroon ng pagkaligaw at pagkalito at ayaw po natin mangyari yon. Lalo na pag ang pinag-uusapan po ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Tandaan po natin, Christians are under gospel. Hindi po tayo under ng law of Moses. Iba yung utos ng Panginoon kay Moises. Iba yung utos ng Panginoon kay Noe. Iba yung utos ng Panginoon kay David, kay Solomon. Diba? Kaya, pag nagbabasa po tayo ng Biblia, kinakailangan hindi lamang po tayo nagbabasa, kundi inuunawa po natin yung mga nababasa natin at ipinapanalangin natin sa Diyos upang tayo po ay mas lalong matuto, mas lalo nating maunawaan sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Kasi tandaan po natin, yung panahon po ng pagiging ignorante sa salita ng Diyos, lipas na po yan. Talagang hindi na po pinapayagan ng Diyos. Ang sabi nga po rito sa Gawa, Kapitulo 17, talatang 30, pakinggan niyo po ang sinasabi. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Nakita po natin? Kaya, sa panahon po natin ngayon, hindi na po excuse sa Panginoon na hindi pa rin natin alam kung ano yung batayan ng pananampalataya. Kasi po, ang dami-daming tao, milyong-milyong mga tao sa panahon pa rin natin ngayon, iba-iba pa rin po ang batayan nila sa pananampalataya nila. Kaya kung ano-ano pong ginagawa nila sa kanilang pagsunod sa kanilang mga Diyos. Merong Diyos ng baka, merong Diyos ng daga. Diba? Meron namang hindi naniniwala sa Diyos. Meron namang sumasamba sa mga rebulto, sa mga santo. Diba? Na imbes na manalangin sa Diyos, nananalangin sa mga santo. Yun ba yung mga itinuro ng Panginoong Hesus? Yan ba batay sa mga nakapaloob sa Ebanghelyo ng ating Panginoon? Yun po yung dapat natin tinatanong para tayo po ay hindi maligaw at hindi tayo malito sa larangan po ng pananampalataya. Bibigyan ko po kayo ng example. Kasi po, meron sa Biblia na tinutukoy na kautusan ni Kristo. At tayo pong mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ay nasa ilalim po tayo ng kautusan ni Kristo. Hindi po tayo nasa ilalim ng kautusan ng kung sino man, ni Moises o kung sino man sa Biblia. Hindi na po tayo nasa ilalim nun, kundi kay Kristo. At sabi po rito sa Galatia, Kapitulo 6, talatang 2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Tingnan niyo po, ang linaw Meron pong tinatawag na kautusan ni Kristo. At kung merong kautusan ni Kristo, siya po yung author nun. Siya po ang nag-utos po nun. Kaya nga po sa pagbibigay, ang pagbibigay Kristiyano, hindi na po ikapo kundi dapat hindi na mabigat sa loob, hindi sa kinakailangan. Dapat kung ano yung nasa loob mo, doon ka magbibigay. Yun yung basyan. Yun yung utos sa panahon ni Kristo, mga kapatid. Ano pa? Yung panahon ni Moises, ganito, meron pong utos na ganito sa 10 utos. Sa Exodo Kapitulo 20, talatang 13, ang sabi rito, huwag kang papatay. Bakit po? Bakit bawal pumatay nung panahon po ni Moises? Kasi, ang sabi rito sa Levitico 24, Kapitulo 24, talatang 17,
ang sino mang pumatay ng tao ay papatayin din. Kapag, nung panahon ni Moises mga kapatid, pag pumatay ka ng tao, papatayin ka rin. Pero alam niyo po ba, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, meron po siyang binago po rito. Pakinggan niyo po, sa aklat po ng Mateo, talatang 5, Kapitulo 5, talatang 21 hanggang 22, ganito po ang sinasabi. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka. Alam niyo kasi yung salita pong raka, ang tawag sa ating salita ay bobo o foolish. Ayan, sa English. Ang sabi rito, raka ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. Yung Sanhedrin po, ito yung yung court, yung mga korte po nila nung panahon ni Christ. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Tingnan niyo po yung pagkakaiba sa panahon ng kautusan ni Moises at sa panahon ng kautusan ni Kristo. Sa panahon ni Moises, papatayin ka lang kapag ikaw ay nakapatay. Kaya sabi doon, huwag kang papatay. Pero alam niyo po ba, sa panahon ng utos ng Panginoong Jesucristo, sa panahong Ebanghelyo, kapag tayo po napuot sa ating kapwa, na rin po yun, pagpatay na rin po sa kapwa. Kaya nga po yung mga nagsasabi ng ulul ka sa kapwa natin, mag-ingat po tayo sa ating mga pananalita. Mag-ingat po tayo dahil po sabi dito, maliwanag, mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Baka yung iba sa atin, iniisip natin na nagbibiro-biro lang ang Panginoon dito. Siya mismo po ang nagsalita ng mga bagay na ito. At ito po ay isa po sa mga batas ng ating Panginoon under the law of Christ. Kaya po mag-ingat po tayo sa mga pananalita po natin. Baka meron po tayo mga sinasabi na labag sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba? Yung mga paniniwalang reincarnation, di ba? Naglipa na po yan ngayon, lalo na sa mga Korean movies, na pag mabait ka, pagdating ng panahon, pag namatay ka, tapos ilang taon nang lilipas, mabubuhay ka uli, magre-reincarnate ka uli. At papasok yung kaluluwa mo sa ibang pagkatao, At kung ikaw ay masama, masama rin yung papasukan mo ng kaluluwa mo. Ganun po ba yung basihan natin sa pananampalataya? Yung po ba ay tinuturo ng Ebanghelyo ni Kristo? Maliwanag po sa New Testament, sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 9, talatang 27, ganito po ang sinasabi. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na, ilang beses daw mamamatay? Minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ilang beses daw po tayo mamamatay? Isang beses po dito sa mundo. Kaya pag tayo po namatay, ay hindi na po tayo magre-reincarnate uli o lilipat yung kaluluwa natin sa ibang tao o sa ibang mga bagay. Kasi po kung totoo po ito, tingnan po natin, isip-isipin po natin, kung totoo po itong reincarnation, dapat si Adan at Eva nag-reincarnate na ng ilang beses. Dapat hindi na nadagdagan ng mga tao. Kasi sila rin lang naman pala yung mag-reincarnate, Sila lang din naman pala yung mabubuhay uli. Kaya hindi po ito totoo at hindi po ito biblical na paniniwala. Kaya mag-ingat po tayo sa mga napapanood po natin, lalo na sa mga anak natin na hindi pa matitibay sa pananampalataya, ay mag-ingat po tayo at tingnan po natin yung kanilang mga sinusubaybayan sa kanilang mga buhay.
Ano pa? Di ba sa panahon po natin ngayon, ang daming mga likha-likhang mga salita na wala naman po sa Biblia. Bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa. Katulad po nung salitang limbo. Ayan, wala naman po sa Biblia yan. Yung salitang purgatorio, yung salitang binyag, yung salitang rosaryo, at yung salitang Pasko. Sasabihin, bakit, Padre Reps, porque bawala sa Biblia, mali na. Ay, hindi naman po. Pero kung halimbawa, itong mga man-made words na ito, ay gagawin mong, sabi nga, fundamental, o batayan ng pananampalataya mo, mag-ingat po tayo rito. Kasi po, meron pong warning sa atin ng Panginoon na itong mga turo ng mga tao, kapag inihalo po natin sa turo ng Diyos, ay delikado po tayo dyan. Ang sabi po rito sa Marcos, Kapitulo 7, talatang 7 hanggang 8, ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Datapwat walang kapuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Nakita niyo po mga kapatid, kaya walang kapuluhan sa Panginoon pagdating po sa pananampalataya. Kung ang pananampalataya natin may mga kahalong mga turo ng mga tao o yung mga kathang isip ng mga tao, napakahalaga po sa ating mga buhay na ang ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos nakabatay at nababasa sa Ebanghelyo ng Panginoon. Bakit po? Kasi po ang Ebanghelyo ng Panginoon, kumpleto na po yan. Wala na po tayong hahanapin pang iba. Hindi na natin po kailangan dagdagan, hindi na natin kailangan bawasan. Ang sabi nga po ni Paul kay Timoteo, sa ikalawang Timoteo 3, talatang 16 hanggang 17, pakinggan nyo po. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman saan daw po? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Paano po tayo magiging sakdal sa Diyos? Paano po tayo magiging, well-trained at maging karapat-dapat sa Diyos? Gamitin po natin yung kasulatan ng Panginoon. Gamitin po natin yung Ebanghelyo ni Kristo. Huwag na po tayong bumatay doon sa kung ano-anong mga salit-saling kwento at mga gawa-gawa ng kathang isip ng mga tao. At dahil po dyan po tayo maliligaw at dyan po tayo mapapahamak. Mga kapatid, sa pagtatapos po ng ating mensahe sa oras po na ito, tandaan po natin na ang pananampalataya natin mahalaga na may batayan, at ito pong batayan na ito ay nakabatay sa kapangyarihan ng Diyos na walang iba kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat at nawa makita-kita tayo muli sa susunod na linggo kung lulubin ng Panginoon na tayo po lahat ay malakas at buhay pa sa Kanyang harapan. Iniiwan ko po sa inyo ang Kanyang kapayapaan at ingatan tayong lahat ng ating Panginoon. God bless po.